Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon at mayroon na naman tayong panibagong pagkakataon upang tayo po ay makapagsama-sama via online, makapanalangin, makapagpuri sa Diyos, mag-aral ng kanyang banal na salita. Kaya't hayaan niyo po na i-share ko sa inyo ang aking pong screen. Ayan. So, ang ating pong pag-uusapan sa mga susunod na biyernes simula ngayon ay tungkol po sa grace, faith, and obedience. So, tayo po ay saglit na manalangin. Aming Ama at aming Diyos, aming Panginoon, sama-sama po kaming dumudulog sa iyong banal na harapan sa mga oras na ito sa pangalan ng iyong anak na si Yeshua. At hinihiling po namin na tulungan mo po kami na maunawaan namin ang aming pag-aaralan sa gabing ito. Bigyan mo po kami ng kaliwanagan. Tulungan mo po ako, ang iyong lingkod na tagapaghatid, tagapagpaliwanag, na ito ay aking maihayag ng maayos, maliwanag at naiintindihan. Dinadalangin ko rin po sa iyo na tulungan mo rin ang aking mga kapatiran na mga nakikinig sa mga oras na ito na maunawaan ang aming pag-aaralan. At dalangin po namin, O Diyos, na ang mga natututunan namin ito ay maibahagi rin namin sa iba at makapag-akay din kami ng ibang tao at makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen. So, ang ating pong paksang tatalakayin ngayon ay may kinalaman sa grace, faith, and obedience. At nais nating maunawaan ang relasyon ng bawat isa. Minsan po ay meron akong nakausap na isang pastor at siya po ay merong masasabi kong mataas na katungkulan sa sa simbahan. At sa amin pong pag-uusap ay nabanggit niya sa akin na hindi na daw natin kailangan ang law kasi we are under grace. So, hindi ko na po masyadong maalala kung ano ang naging kasunod na mga pag-uusap namin, pero I totally disagree sa kanyang sinabi na hindi na natin kailangan ng law because we are under grace. At marami pong mga Kristiyano, no? Ang hindi po ito talaga lubusang naiintindihan ang relasyon ng grace, ng faith, at ng obedience. Sa pag-aaral po natin ito ay tatalakayin natin unang-una ang napakahalagang katanungan tungkol dito. Pangalawa po ay i-define natin yung mga key terms natin. Ano ba ibig sabihin ng grace, ng faith, ng obedience? Pangatlo, ano po yung relationship between grace, faith, and obedience? And pang-apat po ay pag-uusapan natin kung ano ang kaakibat na eternal rewards and good works. And throughout the scripture, and we are not only talking about the New Testament, but throughout the scriptures, meaning the whole Bible, we can find grace.
we will try our very best also to explain what is obedience and what is obedience as our witness. At ang pangwalo po ay tatalakayin natin yung evidence ng faith natin ay walang iba kundi ang obedience. At meron din po tayong pag-uusapan about warning against willful disobedience. No? Take note, no? Willful, sinadya na disobedience. And then pang-sampu po, we will be talking about faith, obedience, and knowing God. And then at the end of our discussion, we will talk about, we will summarize what we have covered. But this is only part 1. No? Maaring magkaroon po ito ng part 1A, part 1B, part 1C. And then tapos pupunta po tayo sa part 2. At maaring yung part 2 po ay meron ding part 2A, part 2B. At mahaba-haba po ang ating talakayan dito. Again, let me emphasize na maaring yung iba po dito ay hindi na bago sa inyo, maaring yung ibang maririnig nyo ay bago. But overall, alam ko po na you have more or less some idea on what is about to come in our discussion. So just sit back, relax, and focus on our discussion for tonight. So, what are grace, faith, and obedience, and how do they relate? So, ito po yung mga katanungan na nais nating sagutin. Are they opposed to one another? Kasi sabi nung nakausap ko nga pong bishop na merong mataas na katungkulan sa kanilang simbahan, ba't pa natin kailangan ang law pertaining to obedience? We are now under grace. Yan. So, how do they relate? Nagbabanggaan ba ito? Are they in contrary to one another, yung obedience, tsaka yung grace, at tsaka yung faith? Does God's method change over time? Or is it consistent throughout Scripture? Now, the purpose of the teaching, unang-una po, is let us define grace. Let us define faith, and let us define obedience. And then, let us explain their relationship, no? Ano ang relasyon ng grace sa faith? Ano ang relasyon ng faith sa obedience? Talakayin po natin yan. And of course, as much as possible, we want to support this with scriptures. Okay? Alam niyo po, maraming mananampalataya na kahit matagal na silang Kristiyano, they still struggle to understand how grace, faith, and obedience fit together. Ang mga common misconception po rito ay pagka daw sumunod ka sa law, kinakancel mo na daw yung grace. Nababaliwala yung grace kapag ka namuhay ka according to the law. Or you obey the law, you cancel grace. Nawawalang bisa ang grace. At ang isa pang common misconception po rito ay grace removes the need for obedience. No? But the central truth, mga kapatid, is God's plan has always been consistent. Mula po Old Testament hanggang New Testament, makikita po natin dyan ang grace, ang faith, ang obedience. Walang iniwan po sa gospel. Akala natin nung araw ang gospel ay pang New Testament lang. Pero sa nakaraan po nating pag-aaral ay nakita natin na ang
ang gospel ay from Old Testament down to the New Testament. Ganun din po yung grace, faith, and obedience. It's all over the scriptures. From the Old Testament hanggang sa New Testament. Oh. So makita po natin sa Malakay chapter 3 verse 6, "For I the Lord do not change." So kaya po masasabi natin na ano po no, na hindi nagbabago kung ano po yung definition noon hanggang ngayon ay hindi po nagbabago ang Diyos. Okay? In Romans 11 verse 29, sabi po diyan, "For the gifts and the calling of God are irrevocable." Okay? In Matthew chapter 5 verse 17 to 19, ito po, lagi ko nang pinapaulit-ulit ito, no? Ito yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disciples, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets." No, do not think that I have come to abolish the law. So this is in the New Testament, and Jesus is saying this to his disciples. "I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven." So now let's define some key terms in our study for tonight. Unang-una po yung grace. Pangkaraniwan po na definition natin ng grace is unmerited favor. So ito ay favor from God na hindi natin na-earn. Pinaburan tayo ng Diyos na wala tayong ginagawa. Pinaburan tayo ng Diyos bilang, at ito ay binigay niya bilang gift that cannot be earned. At alam mo natin, God owes humanity nothing because we are all sinners. All deserve death due to sin. And ang greatest act of grace ng Diyos na ibinagkaloob po sa atin is salvation from eternal death. And this was accomplished through Yeshua, His Son, Jesus Christ. So kaya dahil ang lahat po ng sangkatauhan ay makasalanan, we all deserve death dahil makasalanan po tayo. Pero nag-offer ang Diyos ng way to be saved. Yun po yung favor. Kasi pwede namang hindi mag-offer ng salvation ng Diyos eh. And it is only fair na tayo po ay maparusahan, mamatay at maparusahan. Dahil lahat naman ho tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay makasalanan. Kaya pwede siyang hindi mag-offer ng salvation. Pwede niyang hindi ipadala ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para siya ang umako ng ating mga kasalanan. Pwedeng gawin ng Diyos yun. It was His choice. No? Pero God chose to offer salvation through His Son Jesus Christ. So yun po yung grace. Yun yung favor ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. So grace as an unmerited favor is a gift and it is not earned by human effort. Wala ho tayong kahit katiting na effort dyan.
sa grace na yan. Yan ay favor ng Diyos. Imagine niyo po, di ba? Pwede niya namang gunawin na ang buong mundo at mamatay na ang lahat ng tao, and it will only be fair dahil lahat ng tao ay sinners. Pero hindi ho ginawa ng Diyos yon. Siya po ay naggawa ng paraan, ng way para maligtas ang tao. And it is a gift. Walang taong humingi sa kanya noon. Walang taong karapat-dapat bigyan noon. Because humanity deserves death because of sin. So kaya po salvation is God's ultimate act of grace. No? Salvation is God's ultimate act of grace. And paano niya in-accomplish yung salvation na yon? It is through His Son Jesus Christ, Yeshua. Kaya po, pag makikita natin ang Panginoong Jesucristo po, nang siya ay mabayubay sa krus at mamatay para sa ikatutubos ng sangkatauhan, yan po ang greatest manifestation ng grace ng Diyos. Siya ang gumawa ng way para magkaroon ng salvation ng tao. Sabi nga sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God, that is grace, free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Tandaan niyo po, ang grace is unmerited favor. Kaya nung tayo po ay binigyan ng gift of eternal life in Christ Jesus, yan po ay favor na hindi natin na-earn. Yan po ay pagmamahal ng Diyos, yung favor na yon. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 says, for by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. No? For by grace you have been saved. Yun na nga po, kasi yung grace na yon is yung inoffer na salvation ng Diyos through, and He accomplished it through His Son Jesus Christ. Yun po yung grace ng Diyos. Okay? In Romans 5:8 it says, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. That is the ultimate expression of God's grace to us when Jesus Christ died on the cross. Zechariah 12:10 says, and I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and pleas for mercy, so that when they look on me, on him whom they have pierced. Remember, this is Zechariah, no? Talking about Jesus Christ. When they look on me, on him whom they have pierced, they shall mourn for him, as one mourns for an only child, and weep bitterly over him, as one weeps over a firstborn. No? Sabi ng Diyos, I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace. Okay? Now, ngayon naman po ay tingnan natin, ano maibig sabihin ng faith? So nakita ho natin kung ano ibig sabihin ng grace. Ngayon, ano naman yung faith? Faith means believing, trusting, and committing to God and His Word. Faith in Yeshua equals faith in Scripture. Hindi po pwedeng you have faith in Jesus Christ and then you don't believe in the Scripture. That doesn't make sense. If you have faith in Yeshua, if you have faith in Jesus Christ, then you also believe in the Scripture.
Bakit po? Kasi nasa scripture kung ano yung gagawin mo para makita na ikaw ay tunay na merong pananampalataya. Kasi dapat po yung faith ay meron po itong expression at doon pumapasok yung obedience. Kapag sinasabi mo meron kang faith, meaning you believe, you trust, and you commit yourself to God, and you believe in His Word, then it follows na makikita yan sa iyong pagsunod, sa iyong obedience. So God's Word does not change or become no longer true. No? And faith is the foundation of all behavior. Because if you have faith, you will obey. And your obedience will be manifested in your behavior. Okay? So faith is trust in God and His Word. Faith in Yeshua equals faith in Scripture. And faith, again, ulitin ko po, is the foundation of all behavior. So kung meron kang pananampalataya, sinasabi mo that you have faith in God, meaning you have believed also in His Word. And when you believe in His Word, then you will obey it. And your obedience will be manifested in your behavior. Sabi po sa Hebrews 11:1, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Romans 10:17, so faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And in John 1:17, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No, grace and truth came through Jesus Christ. So yung law, which was given to Moses, ito po yung nagsasabi sa atin kung ano ang dapat nating gawin. At ang ating Panginoong Jesucristo po, siya po yung ultimate manifestation of God's grace, yung God's favor. Ay makikita natin ito sa ating Panginoong Jesucristo. Oh. Now, let's move to after grace and faith, yun naman pong obedience. Ano ba ibig sabihin ng obedience? Obedience is the result of genuine faith. Kaya hindi po pwedeng sinasabi mong meron kang faith, meron kang pananampalataya, pero nagdi-disobey ka. Hindi po magmamatch yun. Kailangan pag sinabi mong may faith ka, nakikita yun sa iyong obedience. Nakikita yun sa iyong pagsunod. Kaya kung hindi ka sumusunod sa sinasabi ng salita ng Diyos, in particular, yung pong Torah, then hindi totoong meron kang faith. And please take note, it is not the cause of salvation. No? Obedience to God's word is not the cause of salvation, but the evidence of it. Kaya kung totoong ikaw ay saved, makikita po ito sa iyong pagsunod. At kung ito ay nakikita sa iyong pagsunod, then ibig sabihin totoong ikaw ay saved. Kasi hindi pwedeng sabihin ng isang tao na siya ay saved and yet siya ay disobedient sa Word of God. And obedience means following God's instructions. In Hebrew,
ang instruction po ay Torah. Kaya ang instruction ng Diyos ay nakasulat sa Torah. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. That's the Torah. So the Hebrew word is Torah, the English word is instructions. Kaya kung hindi ka sumusunod sa instruction ng Diyos, sa Torah, then hindi totoong meron kang faith. At kung ikaw ay walang faith, ibig sabihin hindi ka totoong save. Okay? So kaya, yung grace ay favor ng Diyos na hindi natin na-earn. Okay? And then tapos, yung ating pong faith, no, sa Diyos at sa kanyang mga salita ay dapat nagre-resulta ito sa ating pong pagsunod. Kaya yung faith ay yung pagtitiwala, yung commitment, no? Yan po yun eh. If you are saying that you have faith in God, meaning you are trusting in Him, you are believing in His word, no? You are committing yourself to God. And if that is the case, then magre-result ho ito ng obedience, following the instructions of God. So greater faith leads to greater obedience. Again, ulitin ko po, obedience is not the means of salvation. Obedience is the evidence of salvation. And God's commandments define righteous living. No? So yung commandment po ng Diyos, yung Torah, yan yung nagsasabi sa atin kung paano tayo mamuhay in righteousness. Yan yung nagga-guide sa atin. Yan yung ating sinusunod. Kapag sinusunod natin yon, ibig sabihin meron tayong faith. No? Nagtatrust tayo. Kaya natin sinusunod kasi tinatrust natin siya. Kaya natin sinusunod kasi committed tayo sa Kanya. No? So yan po ibig sabihin ng grace, ibig sabihin ng faith, at ng obedience. Sabi sa John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Meaning, you will obey me. You will do my commandments. No? You will follow my commandments. James 2:17, so also faith by itself, if it does not have works, is dead. So meaning, may obedience na makikita. May pagsunod na nakikita. Ano po yung sinusunod? Yung pong instruction ng Diyos. Nasaan ang instruction ng Diyos? Yung pong nandoon sa Torah. Nandoon ang mga ipinag-uutos ng Diyos, ang ipinatutupad ng Diyos, ang mga alituntunin ng Diyos. Nandoon po. Kaya kung sinusunod natin yon, yung instruction ng Diyos, fina-follow natin, ginagawa natin ang instruction ng Diyos, ito po ay nangangahulugan na meron tayong faith. No? Dahil sinusunod natin kung ano ang kanyang ipinag-uutos. Now, pangatlong points po. The relationship between grace, faith, and obedience. Now, all people have broken God's law and are under the curse of death. God offers salvation by grace through faith. So again, grace is unmerited favor. So kaya ang nag-offer ho, nakita ng Diyos na tayo po ay doomed to destruction at karapat dapat lamang tayong parusahan. Pero isipin niyo po, wala namang kumbaga wala naman hong dahilan na ginawa tayo para mag-offer ang Diyos ng salvation. Kumbaga po, ito ay completely, totally, no, galing lang sa Diyos yun. Yung pag-offer niya ng salvation sa atin. At yan po ay grace ng Diyos, no? Favor ng Diyos yun. At paano po ito nangyari? First
through Yeshua's death. Sa kanyang kamatayan, ni-remove ng Panginoong Yesus yung curse na tinatawag ni Paul na law of sin and death. It means we are no longer under the law of sin and death. No? Kasi kapag ikaw ay nagkasala, ang karampatang kaparusahan ay kamatayan. Yan po yung batas. No? Pag nagkasala ka, ang kaparusahan ay kamatayan. At you are cursed to die the second death na tinatawag po. Now, through Jesus Christ, nung siya ay namatay at tinihandog ang kanyang sariling buhay, yun po ang nag-remove ng sumpa sa atin. Yung curse ng death ay tinanggal po ng Panginoong Hesukristo. And it is the ultimate expression of grace ng Diyos. Imagine ninyo, ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang kaisa-isang anak na si Hesukristo na kahit minsan, kahit katiting ay hindi nagkasala, pero siya ang pinarusahan para sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya yan po yung ultimate expression ng favor ng Diyos sa atin, ng grace ng Diyos. Karapat dapat ba tayo? Definitely not. No? Definitely not. Pero niloob ng Diyos. Kaya po talagang unmerited favor yan. No? Niloob ng Diyos. Imagine niyo po mga kapatid, kung hindi nag-offer ng salvation ang Diyos at ipinadala ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para mamatay sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan, kung hindi po ginawa ng Diyos yon, lahat ho tayo ay patungo sa impyerno. Lahat ho tayo ay patungo sa kamatayan at parurusahan, no, for the rest of our life. Imagine niyo po kung di ginawa ng Diyos yon. Saan tayo pupuluting lahat? Wala tayong way para iligtas ang ating sarili. Wala tayong way para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kahit anong gawin natin. Wala pong sasapat para wag tayong maparusahan. Kaya't nung ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, yan po ay favor, unmerited favor from God. Kaya talagang mga kapatid, dapat lamang nasambahin ang Diyos, dapat lamang napaglingkuran ang Diyos. Buong buhay natin, buong lakas natin, buong kaluluwa natin, buong isip natin, ay dapat nating ipaglingkod ito sa Kanya. Dapat nating siya ay sambahin. Dapat nating siya ay bigyan ng priority sa buhay natin. Dapat lahat ng aspeto ng buhay natin ay dapat nakatuon sa Diyos. Dahil kung hindi niya ito ginawa, lahat tayo ay patungo po sa walang hanggang kaparusahan. Kaya po, yung pananampalataya na ito, no? Yung paniniwala, pagtitiwala, yung commitment natin, yung trust natin sa Kanya, nagdulot ng doon sa Kanyang mga ginawa. Ito po ay nagbigay sa atin ng eternal life. And access to eternal rewards is tied to obedience. No? So kaya hindi naman po mababaliwala kung tayo ay susunod sa Diyos. Dahil may eternal rewards na akakibat ito, mga kapatid. Kung tutusin nga, kahit hindi tayo bigyan ng reward, yun lang, iniligtas tayo mula sa walang hanggang kaparusahan na hindi naman natin kayang iligtas ang ating mga sarili, would be enough para tayo ay sumamba sa Kanya, para tayo ay maglingkod sa Kanya, para siya ay bigyan natin ng priority sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating karir. Dapat lamang po, di ba? Now, please take note that obedience that does not save, no? Pero yung obedience po demonstrates real faith. Kaya kung hindi ka sumusunod sa iniuutos ng Diyos,
then wag mong sabihin sa akin na ikaw ay merong faith, no? Merong faith. Dahil ang faith ay dapat nakikita sa ating pagsunod. Okay? So, in Romans 3:23, sabi po dyan, all have sinned and fall short of the glory of God. We all know that. Kaya dapat lang maparusahan tayo. Dahil lahat tayo ay nagkasala. Pero dahil sa grace ng Diyos, dahil sa unmerited favor ng Diyos, pinaboran tayo ng Diyos by sending His only begotten Son to save us, mga kapatid. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Imagine that. If you are in Christ Jesus, if you have put your faith in Jesus Christ, if you put your trust in Jesus Christ, no more condemnation on you. But it is coupled with obedience. No? Doon po nakikita yon. If you are truly in Christ Jesus, you will obey His word. You will obey His instructions. You will follow His instructions. And if you do that, sabi diyan, no more condemnation on you. For the law of the Spirit of life has set you free. Free from sin. No? For the law of the Spirit of life has set you free from sin in Christ Jesus, from the law of sin and death. Wow. In Romans 5:1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. No? Not only that we have the peace of God, but we also have we also have peace with God. Bakit po peace with God? Dati kasi kaaway tayo ng Diyos. Dahil tayo makasalanan at lahat ng makasalanan kaaway ng Diyos. At galit ang Diyos sa kasalanan. At dahil po doon, wala tayong kapayapaan with God. We are enemies of God. But because of God's grace manifested through His Son Jesus Christ, mga kapatid, now we have peace with God. And we also have the peace of God. Let's move on to eternal rewards and good works. Again, salvation is by grace, not works. Klaro ho tayo dyan. Salvation is by grace, not works. And rewards are based on works after salvation. Kaya po, wala tayong kalugi-lugi mga kapatid eh. Pag sumusunod tayo sa Diyos, dahil ang ating pagsunod po ay may kaakibat pang gantimpala. Sipin niyo po yung kapatawaran lang at yung eternal life, gantimpala na ho yun eh. We don't even deserve that eh. Pero ganun pa man po, pag sumunod tayo sa iniuutos ng Diyos, sa instruction ng Diyos, meron pa pong reward yun. No? Kaya yung pong ating pagsunod ay hindi daan o hindi paraan para maligtas, pero dahil tayo ay ligtas na, kaya tayo ay dapat nakikitang sumusunod at sa ating pagsunod, gagantimpalaan pa tayo ng Diyos. Faith enables life. Obedience enables reward. No? Yung ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala, yung ating commitment sa ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At yung ating pagsunod sa Kanya, sa Kanyang instruction sa mga salita ng Diyos, ay umaani pa ito ng gantimpala. Now, true salvation produces a desire to obey God. Alam niyo po ba mga kapatid, na kung ikaw ay totoong saved, hindi pwedeng hindi ka magkakaroon ng desire na sumunod sa Diyos. Kaya kung ikaw ay walang desire na sumunod, then questionable kung totoo ka nga bang saved.
Dahil kung totoong save ang isang tao, lagi ho siyang may desire na sumunod sa Diyos. Kung siya ay totoong merong pananampalataya, may paniniwala, may faith sa Diyos, then meron din siyang faith at paniniwala sa salita niya. At ito po ay magre-resulta ng desire para sundin yung kanyang mga salita. Romans 2 verses 6 to 10, sabi po diyan, He will render to each one according to his works. No? He will render to each one according to his works. Meaning, yung pagsunod mo, yun po yung works na binabanggit dyan. Kung sumusunod ka doon sa Torah, kung ikaw ay sumusunod sa instruction ng Diyos. So, base doon sa pagsunod mo, no? Base doon sa pagsunod mo, ay doon ka gagantimpalaan ng Diyos. To those who by patience in well-doing seek for glory and honor and immortality, He will give eternal life. Pero ito po, verse 8, but for those who are self-seeking and do not obey the truth. Pag sinabi pong truth diyan, it's the law, it's the Torah, it's the instruction of God. But obey unrighteousness, there will be wrath and fury. Yun naman po, pag sumunod ka, you will be rewarded. Pag nag-disobey ka, you will experience the wrath and fury of God. Yung kanyang poot, yung kanyang galit, no? Mararanasan ng isang taong hindi sumusunod. Pero kapag ikaw ay sumusunod, naglilingkod ka sa Diyos, sumusunod ka sa instruction ng Diyos, nabubuhay ka para sa Diyos, priority mo ang Diyos, you will be rewarded. Verse 9, there will be tribulation and distress for every human being who does evil. Sino ba yung mga gumagawa ng evil? Eh di yung pong hindi sumusunod sa instruction. Kasi pag hindi ka sumusunod sa instruction, you are violating the instruction, then you are sinning against God. And that is evil. At ang sabi doon, the Jew first and also the Greek, which means whether Jew or Gentiles, parehas po. Kailangan sumunod. At pag hindi ka sumunod, you will be punished. Pag sumunod ka, you will be rewarded. But glory and honor and peace for everyone who does good, the Jew first and also the Greek. Tingnan niyo po yun, no? Glory and honor and peace para po doon sa sumusunod. Pero tribulation and distress para po doon sa hindi sumusunod. So, mamili tayo. Kasi kung meron tayong faith talaga, may pananampalataya tayo, may pagtitiwala, may commitment talaga tayo sa Diyos, then susunod tayo. At ang sabi ng Diyos, pag ginawa mo yun, glory and honor and peace you will experience. Pero pag hindi mo sinunod, tribulation and distress. Napakaliwanag po. No, nasa atin ang choice na ngayon. In 1 Corinthians 3:13, each one's work will become manifest. Each one's work. Alin pong work? Yung pagsunod sa salita ng Diyos will become manifest. No? Mahayag yan. For the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. Ibig sabihin, talagang sinunod mo ang salita ng Diyos, ang instruction ng Diyos. You will receive a reward. If anyone's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through the, ano po yan? Through fire. Yan. Now, dito po muna tayo titigil mga kapatid dahil alas 9:30 na at
Tatalakayin natin ito as part B, part 1B, no? Ng grace, faith, and obedience. Titingnan ho natin ito sa susunod na Biyernes. Hindi pala, si Pastor Ed pala sa susunod na Biyernes. Kaya sa susunod na pagkatapos ni Pastor Ed. So dito na lamang po mga kapatid at tayo po ay magsara sa panalangin. Ate Cynthia,